Mainit na balita. Hindi na po dapat na imbestigahan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa ahensyang may kinalaman tungkol dyan. Attorney Salvador Panelo, may matinding banat sa Administrasyong Marcos. Congressman Rodante Marcoleta, binigyang leksyon ang mga senador patungkol sa tamang proseso ng batas. Nagbigay nga ng matinding pahayag ang dating Presidential Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo patungkol nga sa mga pinagagawa di umano ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Attorney Panelo ay tila nakapokus yata ang Marcos administration sa mga pang-uusig at walang katapusang investigasyon patungkol sa mga naganap sa nakaraang administrasyon, kasama na din ang mga pagdinig na ginagawa sa Senado na tila'y wala naman di umanong katuturan. Samantala, Congressman Marcoleta muling pinaalalahanan ang Senado sa tama at dapat na gawin ng kanilang kapulungan. Ito ay patungkol pa din sa talagang di matapos-tapos na usapin patungkol sa alkalde ng Bamban na naging sentro na ng atensyon ng bansa. Ugnay pa din ito sa mga illegal na POGO operations sa Bamban Tarlac na kung saan ay iniuugnay kay Mayor Alice Go na tila'y meron ding kahina-hinalang pagkatao. Ayon sa kongresista ay kung talagang merong kasalanan ang alkalde, base sa mga umiiral na ebidensya ay dapat idiretso na sa piskalya at kasuhan ito dahil ang ahensya di umano ng National Prosecution Service ang talagang tunay na may kapangyarihang usigin ang mga detalye patungkol sa alkalde. Dagdag din ng kongresista na hindi na di umano kailangang imbestigahan pa sa Senado dahil hindi naman ito isang prosecution office at lalong hindi ito isang korte. At ang ginagawang investigasyon ngayon ay tila pag-aaksaya lamang sa pera ng bayan at sa halip ay ipaubayan na lang di umano ang mga bagay na ito sa ahensya ng gobyerno na talagang may mandato sa mga ganitong usapin. No one is above the law. Ayon kay Marcoleta, usigin at panagutin di umano ang mga nagkasala sa batas, ngunit dapat ay idaan pa din sa tamang proseso at hindi naman daw sa panghihimasok sa Senado ay sinabi ng veteranong mambabatas na dapat ay tukuyin lamang kung ano ang nakasaad sa resolusyon upang umayon sa ating saligang batas. Eh bakit ang kailangan lang naman pala usigin mo pala yung mayor ng Bamban? Sabi gano'n. Kaninang umaga tinanong sa akin yun eh. Ganun po. Kailangan po ba yun? Sabi ng gano'n eh. Siguro medyo nakikinig din siguro sa mga usapin na nangyayari sa... Tsaka viral lagi sa social media po ngayon po. Ang totoo po, kung ako po sasagutin ko po, ganito ka kung ganyan. Kung halimbawa po, yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga, as established by initial evidence, di ba? Opo. Ay, kinakailangan po dali na po nyo sa piskalya. Ito ang piskalya po, ang National Prosecution Service, ang meron pong talagang tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan. Opo. Hindi na po dapat na imbestigahan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina ng kanyang tungkulin ay mang-usig ng kahit sino? No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa ahensyang may kinalaman tungkol dyan. Ang ibig ko sabihin, tingnan po ninyo. Kung ano-ano na lang po yung... Hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit yung pong paraan at saka yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayun, opo. Yun, so ganyan kong pinapaliwanag din. Nako, pero... laman ng pahayagan to, Attorney Sal, yung pag-suspend, no? Utos ng ombudsman na suspindihin si Banban Mayor Alice Go at 2 pang opisyal. Ayan, sinailalim sila sa preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Sa 9-page order na inilabas ng Ombudsman kahapon, ginant nila yung hiling ng Department of Interior and Local Government na suspindihin nga si Mayor Go, ang kanilang Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo at yung Municipal Legal Officer Aden Sigua. Sabi ni Ombudsman Samuel Martires, and I quote, "They are hereby preventively suspended without pay during the period of investigation
until its termination but not to exceed 6 months. Sabi niya, there is a strong evidence showing their guilt. He said the charges against them may warrant their removal from office and their continued stay may prejudice the investigation. Sabi naman ni Mayor Go na we accept this order sa kanyang na-receive niya yung order from the Ombudsman about sa kanyang 6-month suspension, and sabi niya, I agree with the process of the law and accept the decision of the Ombudsman, but I will fight for my case. Sabi niya, ni Mayor Go, I would like to reiterate my innocence and my honesty in serving our town and the people. She added, I am ready to cooperate with the authorities to ensure that the truth and justice will prevail. Teresa? When it rains, it pours. Sunod-sunod yan. Meron pang binabalak yung soldier na iko-warrant siya. Tanggalin sa pagka-alkalde. Kaya, Mayor Alice, go! Better brace yourself. Marami pang darating dyan. Pero kung inosente ka naman, wala kang dapat na ikatao. Lalabas at lalabas ang katotohanan. She has all the right, Teresa, to exhaust all legal remedies to defend yung kanyang karapatan. Doon sa aking article, inano ko siya doon, ha? Binanatan ko yung Senado doon. Pailan nyo na lang kasi ng kaso. Puro kayo trial by publicity. Siyempre, enjoy sila. Pag mayroong trial by publicity, nandun din sila sa publicity. Uy, Attorney Sa, malapit ng October. Bakit? What's October? Diba filing ng COC? Lahat yan. Konti na lang yung panahon na lalabi. Kasama lahat yan eh.